pagtitiyaga at pagsusumikap sa pamilya. Diyan namulat si Alejandro sa buhay, kung kaya't matiyaga din niyang tinutulungan ang kanyang pamilya bilang driver sa isang hardware store. Masarap pag galing sa pinaghirapan mo yung ibibigay sa pamilya mo na sa wakas at ito paano nakapagbigay ako sa pamilya. Nagpursige si Alejandro sa kanyang buhay at nagbukas ang oportunidad sa kanya na mag-aral bilang automotive technician. Nang matapos ang nasabing kurso, ay nagtrabaho siya bilang isang technician sa isang kilalang car company. Bagamat nagtagumpay, unti-unting naubos ang kanyang pera dahil pinagpalit niya ang sariling trabaho sa isang networking business. Nung bumagsak yung ni-tour ko, nagkamali ako ng desisyon, padalos-dalos, na dapat isabay ko lang dapat doon sa pagiging technician. Upang makabangon, nagtrabaho siya bilang family driver. Sa pagkakataong ito ay nagkaroon siya ng kasintahan at nakasal taong 2013. Para matustusan ang pamilya, bumalik siya bilang technician sa dating kumpanya. Minsan, Nung umuwi ako sa bahay, sabi ng misis ko, may sahod na ba kayo? Kasi nga, yung pera natin, 100 na lang. Nung pumasok na 100 na lang, sabi ko, wala pa kaming anak, kulang yung sahod ko. sa isang pagkakataon, napanood niya ang programa sa telebisyon, ang The 700 Club Asia. Nakaka-inspired na napanood yung kwento sa programa nyo sa 700 Club Asia. Nagbigay sa amin ng kasayahan na kung nangyari sa kanya, posible mangyari din sa atin. So why not try natin na magbigay. Maraming natulungang mga tao na wala-wala ko mas maganda to kasi kung tutulong ka, nakarating yung tulong mo doon sa mga tao na nangailangan. Matapos silang magbigay ng 500 pesos, lumipas ang ilang buwan ay pinagpala sila ng Panginoon. Nagkaroon sila ng sari-sari store, siomai franchise at water refilling station. Ang maganda doon, ito yung imposible sa tao nga, pero wala imposible sa Panginoon, hindi kami may-ari. Yung may-ari, yung Panginoon. Sabi ko palagi, wala tayong karapatan magreklamo. Bilang steward, kailangan nating ayusin. Sa biyayang natanggap mula sa Diyos, ay nagbukas din ang puso ni Alejandro na dumalo sa isang Bible study na nagsilbing paraan upang tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Hindi pala biro yung ginawa ng Panginoon sa atin, yung buhay niya inalay para sa akin, para sa atin, na para hindi tayo mapahamak. Dahil sa nadamang pagmamahal ng Diyos, naranasan ni Alejandro ang tunay na pagbabago at tuluyang kinalimutan ang mga nagdaang kabiguan. Lord, salamat Panginoon na sa kabila ng karumihan ko, pinili mo ako maging daluyan ng iyong pagpala kasi nga wala akong kakayahan sa buhay na ito kung wala ako, Panginoon. Ngayon, patuloy na lumalago ang negosyong water refilling station ni Alejandro. Sa kanyang joyful giving, napatunayan niyang Kung ano mayroon tayo, ito'y galing sa Kanya. Kasi ang sabi nga palagi, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Huwag yung kayamanan sa lupa, ito'y nasisira at ninanakaw. Sabi ko, wala posible sa Panginoon pag priority siya.